Ang daan na bumubulong. Madilim ang gabi, masyadong tahimik. Ang hangin ay mabigat, may halong amoy ng basang lupa at bulok na dahon. Naglalakad sa isang makitid na kalsada ang isang pamilya, si Luis, ang kanyang asawa na si Mara, at ang kanilang dalawang anak, sina Anya at Gabriel. Nasiraan ang kanilang lumang van ilang kilometro ang nakalipas, kaya napilitan silang maglakad sa nag-iisang daan papunta sa bayan. Walang mga ilaw sa poste, tanging ang buwan lang ang nagbibigay ng bahagyang liwanag, ngunit madalas itong tinatakpan ng mga ulap. Ang mga puno sa magkabilang gilid ng daan ay mistulang mga baluktot na kamay, waring umaabot sa kanila. Ang tanging tunog ay ang banayad na yabag ng kanilang mga paa sa lupa. Hanggang sa narinig nila ang mga bulong. Sa una, mahina lang, parang ihip ng hangin sa dahon. Pero habang naglalakad sila, lumalakas ito. Ang mga salita ay hindi pamilyar, bumubulong mula sa mga puno, sa lupa, sa mismong hangin. Napakapit si Mara sa kamay ni Anya. Bilisan natin, bulong niya, nanginginig ang boses. Tumango si Luis, tinulak si Gabriel papalapit sa kanya. Ngunit habang binibilisan nila ang lakad, lalo ring lumalakas ang mga bulong. Bumalik kayo. Huwag kayong lumingon. Huwag kayong magsalita. Biglang napaiyak si Anya. Napatigil si Gabriel at tinuro ang harapan. Papa, may tao. Sa gitna ng kalsada, may nakatayong figura. Walang mukha, walang detalye, isang itim na anino lamang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Humakbang si Luis sa harapan ng kanyang pamilya, kinakabahan. Sino ka? Tanong niya. Walang sagot. Pero gumalaw ang figura. Hindi palapit, hindi palayo, kundi kumibot lang, waring inaayos ang posisyon nito. Napahigpit ang hawak ni Mara kay Anya. Luis, bumalik na tayo, Anya, nanginginig ang boses. Ngunit paglingon nila, wala na ang daan. Sa halip, puro puno ang nasa likuran nila, baluktot, hindi natural, waring gumagalaw ng hindi hinahampas ng hangin. Wala na rin ang buwan, itim na ang langit. Para silang napunta sa ibang mundo. Biglang may sumigaw mula sa mga puno, isang babae, napakatalim ng tinig, punong-puno ng pagdurusa. At noon humakbang palapit ang figura sa gitna ng daan. Napapikit si Mara, tinakpan ang mga mata ni Anya. Yumakap ng mahigpit si Gabriel kay Luis. Ang mga bulong ay naging tawa. Malamig. Nakakakilabot. Gutom. Naalala ni Luis ang itinuro ng kanyang lola noon. Asin. Agad niyang dinukot ang bulsa at kinuha ang maliit na supot ng asin. Ibinato niya ito sa figura. Napaatras ito, nanginginig na parang usok na tinatangay ng hangin. Biglang nagyugyugan ang lupa. Ang mga puno ay parang napasigaw sa sakit. At pagkatapos, tahimik. Biglang uminit ang hangin. Bumalik sa normal ang paligid. Nakaharap na sila ngayon sa kanilang van. Bukas ang makina. Naka-on ang ilaw. Nagkatinginan sila, parehong gulat at takot ang nasa mukha. Panaginip lang ba yon? Wala nang tanong-tanong si Luis. Pinapasok niya agad ang lahat, sinara ang pinto, at pinaandar ang sasakyan. Habang umaandar sila, mahina ngunit nanginginig na bulong ni Anya ang pumuno sa sasakyan. Papa, tinatawag nila ang mga pangalan natin. Napatingin si Luis sa rearview mirror. Sa likod nila, sa malayong kalsada, may nakatayong anino. Nakatingin pa rin. At kahit malayo na sila, naririnig pa rin nila ang mga bulong. Bumalik kayo. Wakas.